A blessed day po sa inyong lahat. Salamat po sa pagkakataon na tayo muli ay makapag-aral ng salita ng Panginoon. At buksan po natin ang ating Bible sa Luke chapter 15 verses 11 to 24. Luke chapter 15 verses 11 to 24. Ang title po ng ating pag-aralan ay The Lost Sheep. The Lost Sheep. At babasahin ko po dito sa verses 11 to 24. Sabi dito, "And he said, a certain man had 2 sons. And the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. And he divided unto them his living. And not many days after, the younger son gathered all together, and took his journey into a far, that there wasted his substance in riotous living. And when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his field to feed swine. He would fain have filled his belly with the husk that swine did eat, and no man gave unto him. And when he had came to himself, he said, How many hired servants of my father's have bread enough to spare, and I perish with hunger. I will arise and go to my father, and I will say unto him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of your hired servants. And he arose and came to his father. But when he was yet a great way off, his father saw him, and had compassion, and ran and fell on his neck, and kissed him. And the son said unto him, Father, I have sinned against heaven, and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. But the father said to his servants, Bring forth the best robe, and put it on him, and put a ring on his hand, and shoes on his feet. And bring hither the fatted calf, and kill it, and let us eat and be merry. For this my son was dead, and is alive again. He was lost, and is found. And they began to marry." Manalangin tayo. Mapagpalang Diyos, salamat po sa iyong salita. Dalangin ko po na i-bless niyo ang salita na ito po ay makarating sa puso ng bawat isa sa amin. I-bless niyo po, Panginoon, ang lahat ng makapanood at makapakinig sa mensaheng ito. I-bless niyo rin po, Panginoon, ang iyong lingkod upang ibahagi po ang iyong salita na aayon sa iyong kagustuhan. Salamat po at itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Ito po ay story ng tinatawag na prodigal son. Okay? Istorya ng tao na kinuha ang kanyang mana at nilustay sa kamundong pamumuhay at nagsisi sa kanyang mga kasalanan at humingi ng kapatawaran sa kanyang tatay at bumalik upang pasakop at mamuhay ayon sa batas ng kanyang ama. So kung titignan mo rin po ang background nitong ating mapag-aralan dito sa Luke 15 verse 1, sabi dito, Then draw near unto him all the publicans and the sinners for to hear him. And the Pharisee and the scribe murmured, saying, This man receiveth sinners, and eateth with them. Ating makita dito na sabi dito, sa ayon ay nagsilapit sa kanya ang lahat ng mga publikano at mga makasalanan upang pakinggan siya. Makita natin dito na napakapalad po yung mga tao na lumapit sa Panginoon. Yung lumapit at nakinig sa salita ng Panginoon at kanyang pinaniwalaan at sila ay sumunod sa ating Panginoon. Meron din po dito yung mga tao na kagaya dito sa Pariseo at Eskriba na instead na sila po ay makinig, hindi sila po ay nag-criticize.
So kung makikita natin dito sa verse 3 ay the lost sheep at dito naman sa verse 8 ay the lost coin at dito naman sa verse 11 ay the lost son. Pero dito sa verse 7 ay sabi dito, and I say unto you that likewise joy shall be in heaven over one sinner that repenteth, more than over 99 just persons which need no repentance. At inulit pa dito sa verse 10, likewise I say unto you, there is joy in the presence of angels of God over one sinner that repented. Makita natin dito na sabi dito na ang mga anghel ay nagagalak sa isang tao na magsisi sa kanyang kasalanan. Pero makikita natin dito, balik tayo sa ating verse 11. Ulitin ko dito, sabi dito, and he said, a certain man had 2 sons, and the younger of them said to his father, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Makita natin dito na itong kanyang anak ay hindi talaga nakakatuwa. Makita natin dito na ungrateful, hindi mapagpasalamat na anak. Ito ay may pagka-rebellious. Biruin mo, siya yung mas bata. Siya pa yung nagsabi, wala pang karespeto. Sabi dito, Father, give me the portion of goods that falleth to me. Usually po sa mga tao during their time, yung mana po ay ibinibigay kapag ang tatay ay yung malapit ng mamatay o namatay na. Yan po ibinibigay ang mana. Pero makita natin itong prodigal son na hindi pa namatay ang kanyang tatay, iba na ang kanyang ipinakita. No? Hindi nakakatuwa ang ugali nitong prodigal son. At saka dito pa sabi pa dito in verse 13, and not many days after the younger son gathered all together and took his journey into a far country, and there wasted his substance with riotous living. Makita natin dito ang kanyang pag-uugali. Ayaw siguro niya, pwede natin masabi na ayaw niyang magpakorek. Ayaw niyang maturuan siya. Ayaw niya yung may magsasabi sa kanya. So gusto niyang, dito makita natin siya ay lumayo. Gusto niyang mamuhay ng kanyang sarili. At sabi dito, at nilustay niya ang kanyang mana. Okay? Makikita natin dito na ang pera na walang basbas ang Panginoon kahit gaano kalaki ay madali, yung parang madaling maubos. Kaya maganda po yung isang ating matutunan dito, ang pera na ibinigay ng Panginoon, yung merong basbas ang Panginoon. Kaya alam niyo po sa mga Kristiyano, sabi ng Panginoon, you have to give your 10% to the Lord. You give your tithes and your offering to the Lord. Itutuloy natin. In verse 14, and when he had spent all, there arose a mighty famine in that land, and he began to be in want. And he went and joined himself to a citizen of that country, and he sent him into his fields to feed swine. In verse 16, and he would faint and have filled with the husk that the swine did eat, and no man gave unto him. Nakita natin na siya ay pumunta sa babuyan para mag-alaga ng baboy. At nung siya ay nagutom, ay wala na siyang makain. Kinain niya itong pagkain ng baboy. Ano ang ating makita dito? Makita natin dito na
ang buhay na malayo sa Panginoon, ang buhay na ikaw lang ang bumubuhay, ito ang kahahantungan. Okay? Makita natin na saan na yung kanyang mga kaibigan, saan na yung mga tao na nakasama niya na lumustay ng kanyang pera. Wala na sila. Sabi pa dito, walang nagbigay sa kanya ng pagkain. Makikita natin dito na ang tao na lumayo sa Panginoon, ang tao na walang Panginoon ay ganito. Makikita natin na hindi maganda ang buhay, parang mabababoy ang buhay. Pero alam niyo ba na ang maganda dito, hindi lang huminto dito ang story. At dito sa verse 18, so ang una natin nakita ay the ungrateful son. And dito sa verse 18, I will arise and go to my father and will say to him, Father, I have sinned against heaven and before thee, and am no more worthy to be called thy son. Make me as one of your hired servants. Napakaganda, no? Ang sabi ng Tagalog dito, sabi sa Tagalog, at nang siya ay natauhan. Ito ang pinakamaganda sa storyng ito. Nung nakita nitong prodigal son ang kanyang buhay na wala ng kabuluhan at makita natin na naalala niya yung kanyang tatay. Naalala niya yung magandang pamumuhay doon sa piling ng kanyang tatay. At ang napakaganda dito, sabi niya, siya ay natauhan. Ang ating matututunan dito ay nakita niya ang kanyang pamumuhay at siya ay nagrepent. Makita natin dito na nagsisi siya sa kanyang kasalanan at sinabi niya, babalik ako sa aking tatay. Kasi sa aking tatay ay sobra-sobra ang pagkain, meron pang naiiwan. At makita natin na hindi lang sa kanyang isip, no? Yung kanyang inisip, yung kanyang sinabi na tatayo ako at pupunta ako sa ating tatay. Hindi lang niya sinabi sa kanyang isip, kundi talagang siya ay tumayo. In verse 20, sabi dito, and he arose and came to his father, but when he was yet a great way off, his father saw him and had compassion on him, and ran and fell on his neck and kissed him. Makita natin dito na sa kanyang pagbalik, ito ay nandoon yung kanyang tatay. Alam niyo ba itong kanyang tatay, inaantay araw at gabi kasi umaasa siya na ang kanyang anak ay babalik sa kanya. At nangyari nga na itong kanyang anak ay bumalik. Makita natin dito ang pagmamahal din. Anong ating lesson natin dito? Ang pagmamahal ng isang tatay. Okay? Na umalis ang kanyang anak pero umaasa siya na ang aking anak ay babalik sa akin. At sabi dito, and his father saw him and had compassion on him. Alam niyo ba na ang ating Panginoon ay naaawa sa atin? Itong lesson, ang isa ding lesson dito ay yung Panginoon ay naaawa dito sa kanyang anak. Okay? At nung nakita niya ay siya pa ay sabi dito tumakbo and fell on his neck and kissed him. Okay? Ito po ay yung kanilang ugali during their time. Ito po yung tanda ng pagmamahal ng isang tatay. At ito, sabi niya, ito ay hinalikan niya ang kanyang anak. Napakaganda po. Siguro sa atin, meron man yung hindi naman tayo kumuha ng ating mana, pero tayo ay napalayo sa at tamang pamumuhay. Alam niyo ba, kung ating titignan, ang Panginoon din ay nag-aantay sa atin. Ang implication niyan, ang lesson dito, ang Panginoon ay nag-aantay sa akin.
Kung ikaw, kapatid, ay napapalayo ka sa Panginoon, kung ikaw ay humihina ka sa iyong pananampalataya, at kailangan mo ang Panginoon. Ang Panginoon ay nakahanda lang ang kanyang kamay. Wala siyang ibang ginawa kundi sabihin niya, ibinaba ko na ang aking kamay at ikaw lang inaantay ko na babalik sa akin. Napakaganda po ang pagmamahal ng isang tatay. Nakita natin dito, nangyari lang ito dahil ito po yung kanyang anak ay sinabi niya, babalik ako sa aking tatay. At hindi lang yan. Sabi dito ng anak in verse 21, and the son said unto him, Father, I have sinned against heaven and in thy sight, and am no more worthy to be called thy son. Makita natin na itong tao, na-recognize niya ang kanyang kasalanan. Sabi niya, nagkasala ako sa iyo at nagkasala ako sa Panginoon at hindi na ako karapat-dapat na tawaging anak. Pero makita natin dito in verse 22, the father said to his servants, bring forth the best robe. Okay? Hindi niya sinabing, kumuha kayo ng kung anong klaseng damit. Sabi dito, the best robes, and put it on him. Sabi pa nung tatay, at ipabibihisan nyo siya. Ano pa? And put a ring on his hand. Hindi niya sinabing, bigyan nyo lang siya ng damit, bigyan nyo lang siya ng sing-sing, bigyan nyo lang siya ng sapatos. Kundi sabi niya, isuot yung kanyang ring sa kanya, sapatusan siya. Napakaganda po. Sa tao na lumapit sa Panginoon, ito yung mga pag-aalaga ng Panginoon. Ito po yung mga blessing na ibibigay ng Panginoon sa taong lumapit sa Kanya. Hindi lang yan. Okay? Makita natin dito ang the restoration of the son. In verse 23, and bring hither the fatted calf. Okay? Sabi nila na during their time, itong mga royal blood, royal family, sila ay meron silang mga hayop na naka-assign para sa kanila lamang, na ito ay gagamitin nila kung may mga celebration. At ang sabi ng tatay, bring hither the fatted calf and kill it and let us eat and be merry. Makita natin dito na hindi second hand yung i-prepare ng kanyang tatay. Sabi niya, you get the fatted calf. Okay? Napakaganda po. At ito po ang inu-illustrate ng pagmamahal ng Panginoon sa kanyang mga anak. At sabi dito, for this my son was dead and is alive again. He was lost and found, and they began to be merry. Napakabuti ang Panginoon. Okay? At itong story ito, nakita natin na itong tao ay nagkasala. Okay? Sabi natin na bastos sa kanyang tatay. Pero hindi lang huminto doon. Siya ay nagsisi sa kanyang kasalanan at sabi niya, babalik ako sa aking tatay. At nakita natin dito ng restoration ng kanyang anak dito sa verse 22 at merong nagkaroon ng magandang celebration. Okay? So, napakaganda po. Ang isang tao na babalik sa Panginoon, yung isang tao na magsisi sa kanyang kasalanan, sabihin niya, Panginoon, nagkamali po ako, na-recognize ko ang aking kasalanan, patawarin mo ako. Doon patatawarin ng Panginoon. Kung ikaw man ay hindi mo pa nakilala ang Panginoong Hesukristo bilang Diyos at tagapagligtas mo, pero naintindihan mo, nakita mo
Nasa Bible ay sabi niya, ikaw ay makasalanan. Ang kabayaran ng iyong kasalanan ay kamatayan sa impyerno. Ngunit si Hesus Kristo namatay para sa iyo. At sasabihin niya, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. At sasabihin mo, naintindihan mo, sabihin mo, alam ko na ako'y makasalanan. Panginoon, patawarin mo ako. At ikaw ay manampalataya sa ating Panginoon Hesus Kristo. Ikaw ay bibigyan ka ng buhay na walang hanggan. Hanggang dito lamang at salamat. God bless us all.